nawaan sa ating mga kapatid nandyan sa Luzon. So hindi lang yung ating paglatuntunan, hindi lang pang Visayas Mindanao, pati na sa Luzon kahit na mahirapan po tayo. Hindi pa tayo kabisado magsalita ng Tagalog, pero I'll try my best to discuss, to deliver sa salita ng sariling atin, ng Filipino dialect. So sa lahat, sa mga kapatid natin sa iba't ibang bahagi ng daigdig, ating mga kapatid ng mga OFWs, palaging nakasurvive, lalo-lalo na sa ating mga subscribers, mga viewers sa atong YouTube channel. Maraming salamat at inanyahan po kayo na patuloy na mag-view at saka patuloy na mag-subscribe sa ating YouTube channel. So, humingi muna tayo ng panalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Halina, Espiritu Santo, punin mo ang mga puso ng mga nananalig sa iyo at pag-alabin mo sa kanila ang apoy ng iyong banal na pag-ibig. Ipadala mo ang iyong Espiritu at sila'y malilikha at sa gayoy mapaninibago mo ang mukha ng mundo. Manalangin tayo. O Diyos na sa liwanag ng Espiritu Santo ay tinuruan ang mga puso ng mga mananampalataya. Ipagkaloob mo na sa pamamagitan din ng Espiritu Santo ay ibigin namin kung ano ang wasto at makatarungan, at sa tuwinay maggalak sa kanyang pagkilos at nakapagdudulot ng ginhawa sa aming loob. Sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. So once again, magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi sa iba't ibang bahagi ng daigdig. Lalo na sa lahat ng taga-subaybay. Pagbibigay muna tayo ng background ni Saint Valentine, ang medyo respect sa ating mga kapatid sa iba't ibang mga sikta. Para sa kanila, hindi po sila mag-celebrar against po sila, hindi sila maniniwala na Saint Valentine, isang santong katoliko, naging banal, isang paring, isang Roman priest, during sa 3rd century, panahon po ni Emperor Claudio. Siya po ang namartir, persecute. But ang ating mga kapatid na mga sa iba't ibang sikta, hindi po sila maniniwala ni Saint Valentine, pero panahon po sa ating pagselebrar ng Valentine's Day, palagi pong ang daming nagselebrar, di ba? Sa Bisaya pa sa kais panahon. So, si Saint Valentine, namatay na itong sa panahon, kailang ating minsan makalimutan na tayo na Tagalog na po tayo, na martyr po siya noong 3rd century. Isa siyang Roman priest, and then siya po ang patron saint of lovers, epileptics and beekeepers. Saint Valentine was a Roman priest and physician. So hindi lang siya isang pari, isa pa siyang doctor o physician, who suffered martyrdom during the persecution of Christians by the Emperor Claudius II. Panahon po sa yung mga malaking heretics na Gnosticos, yung Gnostics, meron silang panampalataya na kung tingnan natin ang Europe before modern times of Brian, nga mayroon silang pananampalataya nga free love and suicide. Atin mo nang tingnan mga kapatid, sa panahon po sa Gnostics nga mayroon silang mga pananampalataya nga ang dito lang muna tayo. So, yun ang parte po sa kasaysayan
sa buhay po ni Saint Valentine. Atin mo nang tingnan, mamaya na lang tingnan natin ng Euro Paper ng Valentine's by Brian sa panahon po ni Emperor Claudius. Saint Valentine, ating basahin muna ha. Name one or two legendary Christian martyrs who lives seem to be historically based. Although the Roman Catholic Church continues to recognize Saint Valentine as a saint of the Church, he was removed from a general Roman calendar in 1969 because of the lack of reliable. Yun ang kasaysayan po, information about him. He is the patron saint of lovers. By some accounts, Saint Valentine was dito tayo na. Persecute po siya panahon ni Emperor Claudius II Gothicus about 270 AD. He was buried on the Via Flaminia. Panahon po ni Pope Julius I. Built basilica over the grave. Then other narratives, mga kapatid, identified him as the Bishop of Terni, Italy, who was martyred, apparently also in Rome, and whose relics were later taken to Terni. It is possible, according to legend, Saint Valentine signed a letter from your Valentine to his jailer's daughter, who he had befriended and held by blindness. Another common legend states that defied the emperor's orders and secretly married couples to spare the husbands from war. So laman mga kapatid na siya, kahit sa panahon iyon bawal yung kasal, pero meron silang sinagawa na sekreto na kasal. Nalaman siya, yon ang dahilan na namartir si Saint Valentine. Yung sacrament of matrimony, isang balaan o banal na tanda, isa sa mga 7 sacraments. So yun ang dahilan na martyr po siya, o pinatay po siya dahil na laman na meron siyang isinagawa na sekreto na seremonyas ng pagkasal. So yon ang dahilan na siya po ang patron of lovers. So ang tanong, meron sa panahon yon 270 AD, nandyan na ba ang mga iba't ibang sikta, lalong-lalo na sa ating mga kapatid na Iglesia ni Cristo, na palaging inaangkin nila na sila po ang tunay na simbahan, sila po ang tunay na iglesia ang tinatag ng ating Panginoon. Di ba? Yun ang kiniklaim nila. So yun lang mga kapatid, ang part lang po sa background, bakit po tayo nagsaulog, nagsagunita sa kapistahan po ni Saint Valentine. Siya po ang patron sa lahat ng mga manampalataya ng Katoliko. Dito tayo sa pagsagot sa isang katanungan galing po sa Lanao del Norte, Diocese of Iligan, Lanao del Norte, partikular na sa bayan ng Tubod. Ating mga kapatid niya, kapwa mga kasama natin mga Katoliko. Ang tanong niya, bakit po ang sabi ng isang preacher ng born again, tayo pong mga Katoliko ay nag-imbento ng mga doktrina, especially sa
konfirmasyon o konfirma na hindi na mabasa dyan sa Biblia. So, yun ang ating sagot. Pag sagutin ay mayroong kasabihan na yung mga kasinungalingan pag ulit-ulitin para na yung totoo sa mga kapatid natin hindi nila alam ang ating pananampalataya. Yung ating mga kapatid ng mga Katoliko na mga inosente, ating pasalamatan na yung ang iba hindi biglang maniniwala kung ano ang mga pangangaral o turo sa ating mga kapatid sa iba't ibang sekta. So, ang ginawa nila, magtanong sila rito sa ating panampalatuntunan. So, maraming salamat na. So, ano po ba ang Sacrament of Confirmation? Kung tingnan natin ang Dictionary of the Bible by John Mackenzie sa page 145, yan ang ating mabasa. Tayo po ang mag-define, hindi sila, kaya hindi po sila nakaunawaan, hindi po sila, lagi silang tumututol sa ating mga panampalataya o doktrina na hindi nila naunawaan o naintindihan. So, according to the Bible of Dictionary by John Mackenzie, Confirmation sa page 145, in which the Holy Spirit is received by the anointing of bishop for strength to profess, to defend, and to practice the faith. Yun ang definition. So, ang sakramento po ng konfirmasyon, sa panahon po tayo ay makatanggap sa Espiritu Santo. Sa panahon na po tayo po ay anointing, i-anoint po tayo ng bishop. Yun ang isa sa mga sakramento na hindi pwede sa ating mga ordained priest, maliban sa obispo, maliban lang kung mayroon siyang bigyan ng authority para po magsagawa ng confirmation. Galing po sa ating bishop, di ba? Archbishop dito sa ating archdiocese, Bishop Martin. So, para po tayo naging sundalo ni Kristo, para po tayo nga bigyan po tayo ng lakas or strength, and then to profess ating pahayag ang ating pananampalataya, to defend kung hindi lang ating ipahayag o ating mangangaral po tayo sa ating pananampalataya, ating depinsaan po, i-defend po natin ang ating pananampalataya. So, hindi lang yun eksklusibo sa Catholic Recommender ang pagdepensa po sa ating pananampalataya. Ang lahat ng mga Kristiyanong Katoliko na nakumpirmahan, na binyagan at nakumpirmahan, obligado na po tayo na modepensa po sa ating pananampalataya, sa ating doktrina, to defend bilang sundalo ni Kristo, and to practice the faith. So, ang pinaka-epektibo mga kapatid, na ating i-practice ang ating pananampalataya, kung ang isang Kristiyanong Katoliko ay mayroon siyang founded po siya sa ating pananampalataya. Di ba? Ang dami namang mga Katoliko nga palaging nagsasamba tuwing linggo o kaya yung mag-attend ng dilemas, nahabit na po nila, medyo hindi kumpleto ang araw nila pag hindi sila magkasamba, pero hindi po nila, kung tanungin sila, bakit po tayo mga-Katoliko, meron tayong sign of the cross nga, yung sa Bisaya pa, yung ginagmay, meron din ako, di ba? So, hindi na magkasagot. Bakit po naging Immaculate Conception si Mama Mary? Hindi na magkasagot. Pinakasimple lang, bakit mayroon tayong cross? Mayroong cross diyan sa itaas ng iyong simbahan, balay sambahan, hindi na magkasagot. Di ba? Mayroong isang, kahit pa ilang taon na kayong naging lay minister o naging ano pa diyang organisasyon o
saan po kayo na-involve, no? Sa mga religious organization, pag hindi po tayo hindi po tayo magsusuri mga kapatid sa ating pananampalataya, wala pa tayong alam, di ba? So, importante na malaman natin. Ang daming, yun ang dahilan na ang daming mga Katoliko yung tinatawag nating simple Catholic. Nga katulad ni at nating halimbawa natin, sample po natin si Senator Manny Pacquiao, isa siyang devoted na Katolik. Palagi siyang nagpro-practice ano po ang ating tradisyon, ano po ang ating pananampalataya, lalong-lalo na sa Holy Rosary, di ba? Nung Bina, mag-celebrate po siya ng Thanksgiving Mass, Win Orlos, magsasign of the cross siya sa panahon na meron siyang laro mga kapatid in terms sa boxing, pero hindi siya founded, hindi niya nalaman kung bakit pa tayo mag-sign of the cross, bakit po tayo mag-rosaryo, bakit pa tayo nag-devotion, nag-novena. Yun man ang kanyang palaging sinagawa panahon, yung matuturin niyang spiritual preparation sa kanyang kung meron siyang schedule para sa boxing, di ba? Pero nainjikan po siya sa mga born again, biglang lumipat, deny na niya ang ating pananampalataya. So, kailangan founded tayo. So, yung sacrament of confirmation, iba po sa sakramento ng baptism. Sakramento ng baptism, para po tayo naging Christian citizen. Tinatakan po ang ating noo, panahon sa binyag ng banal na langis o holy oil, kasabay ang sign of the cross, di ba? Para po tayo naging Christian citizen. Para po tayo, yun ang sa Galatia 3:27, sa panahon po tayo ay nabautismuhan, kabilang na po tayo sa simbahan o iglesia na tatag ng ating Panginoon at nakatanggap tayo sa isa sa mga iyas po ng ating Panginoon ng pagka-pari, propita at pagka-hari o kingly. Yun mga kapatid. So, yun ang ating mabasa sa yun ang dahilan nga sa basahin muna mga kapatid sa Biblia. Yun ang dahilan ng sabi ng ating Panginoon sa San Juan 10 na nakilala na niya ang kaniyang karnero. Juan 10, kung ating tingnan, ako po ang mabuting pastor. Ibibigay ng mabuting pastor ang kaniyang buhay para sa mga tupa. Kama 15 po tayo mga kapatid. 14 mo na. Ako ang mabuting pastor, nakikilala ko ang aking mga tupa at nakikilala nila ako. Yun ang dahilan, nakikilala na po tayo na sa ating Panginoon Jesus dahil panahon sa bunyag, naging po tayong kabilang na sa kaniyang simbahan na tinatag o mga Christian citizen na po tayo. Sa panahon na sa ating pagsilang, right after, parehistro po tayo para po tayong naging Filipino citizen. Yun po na ang sakramento ng binyag. Dapat mabinyagan, nasa gawa ng binyag para po tayo naging Christian citizen, para po tayo katanggap ng natawag na sanctifying grace. So, yun ang ating matanggap panahon sa binyag. Kung tingnan natin ang 16 mga kapatid, at 15, tulad ng pagkikilala sa ama ng ama, sa akin ng ama, at pagkikilala ko sa ama, at ibibigay ko ang aking buhay
para sa mga tupa. So ang ating Panginoon ang unang martir, siya po ang namatay sa krus para po tayo maligtas. Di ba? Sa 16 mga kapatid, may iba pa akong mga tupa na wala pa sa kulungan ito. Yung kulungan yung iglesia, yung simbahan ng ating Panginoon. Kailangan dalhin ko rin sila rito. Makikinig sila sa akin. Kaya magiging isang kawan na lamang silang lahat at isa ang kanilang pastor. Yun ang dahilan mga kapatid na hindi lang mayroong nasa labas ng kulungan ng ating Panginoon Sus o sa salin ng Bisaya, Turil. Yun ang simbahan o iglesia na tatag natin Panginoon. Nandyan sa labas kinikilala na yung mga inosente. Pero hindi nagsabi ng ating Panginoon nga yung nang sa labas sila na ang bahala. Kundi mayroon siyang challenge. Kailangang papasukin sa kaniyang simbahan o kaniyang Turil, iglesia, para po naging isa na lang tupa, isa na lang kawan. So, mga kapatid, sa panahon sa nakatanggap po tayo ng sakramento ng bautismo, binyag, sabi ni San Pablo sa yung kanyang sulat, Episo 1:13, kung ating basahin, gamitin muna natin ng ikalawang mata para po malinaw ang ating paningin. Ang sagin, maraming salamat ni Dr. Tina Guzman, siya po nagbigay itong eyeglass. Hindi po tayo humingi sa kanya, binigyan lang po tayo. At dahil sa ginawa ni Kristo, kayo naman ay nakarinig ng mabuting balita ng kaligtasan at magtiwala kay Kristo at tinatakan din ng Espiritu Santong ipinangako ng Diyos. So yun mga kapatid. So sa panahon sa binyag, natatakan po tayo. Pero sa konfirma mga kapatid, nakatanggap po tayo sa yung gift of the Holy Spirit. Unless the Holy Spirit is received by the anointing of Bishop. Kung tingnan natin ang San Juan mga kapatid, Gospel po ni St. John Evangelist, 14:16-26 mga kapatid, mayroong ipinangako ang ating Panginoon before siya makyat sa langit o itaas, humingi siya sa kanyang ama ng banal na Espiritu. Kung tingnan natin ang John chapter 14 verses 16, 26. Hingi ako sa Ama at bibigyan niya kayo ng ibang taga-agapay na sa inyo magpakailanman. Mayroong taga-agapay. Ano po ba ang ibang taga-agapay? Ngunit ang taga-agapay ang Espiritu Santo na isusugo ng Ama sa aking pangalan, ang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at ipaalaala niya sa inyo ang lahat ng sinabi ko sa inyo. Yun mga kapatid, bago umakyat ang ating Panginoon sa itaas sa langit, mayroon siyang humingi siya ng ibang tagapag-akay na ang Espiritu Santo. Sa panahon sa Gawa ng mga Apostoles, Kapitulo 1, Kapitulo 2, versikulo 1 hanggang 5, yun ang tuturin natin Pentecostes, ang pagpadala ng Diyos Ama sa pangalan po ng ating Panginoon Jesus, pinadala niya ang Holy Spirit sa mga apostoles. Yun ang pagkumpirma. Kung tingnan natin mga kapatid,
Ang lahat ng mayroong nagtanong, mayroong nag-comment sa ating YouTube, sa ating topiko na may patungkol sa sakramento of baptism. Sabi niya nga, yung sakramento ng binyag sa Simbahang Katoliko, isang membro ng EDD, yung ang dating daan, condolence po pala sa mga dating daan, namatay na po ang kanilang leader, kanilang tagapangaran nila nga si Brother Eliseo Soriano. So, nakikiramay po kami mga Katoliko sa pagkamatay ni Eli Soriano. So, kung isang membro sa IDD o ang dating daan, nasabi niya, ang binyag ng Simbahang Katoliko, isang malaking kamalian. Kay para sa kanila, ang sinunod nila, ang kang St. John the Baptist na ang ating Panginoon Hesus, bininyagan ni St. John the Baptist nandun sa Suba sa Ordon, so immersion. So, sinabihan ko siya, kung ang sinunod ninyo na binyag ang kang St. John the Baptist, hindi po kayo Kristiyano, Suwanos po kayo. So, daming mga bininyagan ni San Juan Bautista na bininyagan ulit ng mga apostol, di ba? Kung basahin natin ang Acts chapter 8, Gawa 8, versikulo 14 hanggang 17 mga kapatid, ating basahin muna mga kapatid. So, kung tingnan natin, ang babasa natin sa Gawa, 8:14 hanggang 17. Ganito po ang ating mabasa. Nang nabalitaan ng mga apostol sa Jerusalem na tinanggap na ng mga Samaritano ang salita ng Diyos, pinapunta nila roon sina Pedro at Juan. Nang dumating ang mga ito, idinalangin nila ang mga tao upang makatanggap din ng Espiritu Santo, sapagkat hindi pa dumarating sa kanila ang Espiritu Santo, na bautismuhan pa lamang sila sa pangalan. Yun mga kapatid, nakatanggap ng bautismo ng ating Panginoon. Yun pala, yung mga ang nabinyagan lang po ni San Juan Bautista, mabasa natin sa Acts o Gawa 19:5 hanggang 6 pala. So ito po ang ating binasa, ating basahin mamaya. Yung mga, kung tingnan natin mga kapatid, ating patuloy natin basahin sa 14. Nang dumating ang mga ito, idinalangin nila ang mga tao upang makatanggap din sa Espiritu Santo, sapagkat hindi pa dumarating sa kanila ang Espiritu Santo, na bautismuhan pa lamang sila sa pangalan ng Panginoong Hesus. Pinatungan ng kamay nila ni Pedro at Juan ang mga nanampalataya at tinanggap nila ang Espiritu Santo. Yun mga kapatid ang sakramento ng konfirmasyon. Nabinyagan na po sila, pero hindi pa sila nakatanggap ng Espiritu Santo. Yun ang may tuturing natin kumpirma. Confirmation in English, the Holy Spirit is received by the anointing of Bishop. Yun mga kapatid, nandyan sa Biblia, ang konfirmasyon hindi lang nila na intindihan o naniwalaan. Diba? So kung tingnan natin ang Acts, Gawa 19:5 hanggang 6 mga kapatid, 19:5. Ating basahin muna. Sa 4 muna tayo. Nagpaliwanag sa kanila si Pablo, nagbautismo ni Juan at para sa mga taong nagsisisi. Ating dito tayo sa 3 mga kapatid para po tayo maintindihan, maunawaan. Kung kayo'y paano kayong binautismuhan? Usisa niya.
Sumagot sila, sa bautismo po ni Juan Bautista. Nagpaliwanag sa kanila si Pablo, ang bautismo ni Juan ay para sa mga taong nagsisi sa kasalanan upang ihanda sila sa sa pagsampalataya kay Jesus na darating sa nakasunod niya. Nang marinig nila ito, nagpabautismo sila sa pangalan ng Panginoong Jesus. So malinaw kapatid na yung nabautismo ni San Juan Bautista, inulit na binautismuhan ng mga apostol sa bautismo po, sa bautismo ng ating Panginoon Jesus. Di ba? So, kung ang ating mga kapatid sa iba't ibang masiktan, sinunod nila ang bautismo po ni San Juan, hindi yun tama magpwede, hindi yun ang bautismo na para po tayo naging Christian citizen o naging children of God, no? Hindi. Ang lahat ng nabautismuhan po ni San Juan Bautista binautismuhan ulit ng mga apostol. Kung basahin natin sa at nang patungan sila ni Pablo ng kamay, dumating sa kanila ang Espiritu Santo at nagsalita sila sa iba't ibang wika at nagpahayag ng salita ng Diyos. Yun mga patapos sila, binanyagan ni San Pablo at pinatungan ng kamay, yun na ang confirmation. Yun mga kapatid na iba ang binyag, iba ang confirmation. So hindi po tayo sangayon sa sabi ng ating mga kapatid sa iba't ibang sekta na nag-imbento po tayo ng doktrina. Isang biblical foundation, nandyan sa Biblia mabasa natin ang Sacrament of Confirmation para po tayong naging sundalo ni Kristo. Pag tayo na ang sundalo ni Kristo mga kapatid, meron po tayong mga armadura. Ang daming mga Katoliko ngayon mga kapatid, iba mga naming experience pag meron kaming may isagawa ng mga renewal ng mga lay minister o alagad. Ang daming mga alagad na dual SIM. Mayroon silang cross na pintas na cross, pero mayroong backup dito sa kanilang baywang, di ba? Pag hindi mag-epekto ang cross, mayroong backup sa baywang. So, dual SIM yun. Mayroon silang anting-anting. So, para po sa kanilang protection, sabi nila. Pero isang yun ang may tuturing natin Diyos-Diyosan. Di ba? Idolatry. So, pag tapos tayo nakumpirmahan, isang po tayong sundalo ni Kristo. Ang isang sundalo ni Kristo ay mayroon tayong armadura. Mayroon tayong sa Isaya pataming, di ba? Hindi yung mga anting-anting. Kaya sa Acts chapter 19, 18 hanggang 20, ang daming mga manampalatayang mga tagasunod ng mga apostoles na nagkumpisal sa kanila na sila po ay mga anting-antingan at isinurrender nila ang lahat ng mga paraphernalias nilang anting-anting at sinunog ng mga apostoles pati na ang kanilang aklat, di ba? Kung basahin ninyo ang Acts chapter 19, 18 hanggang 19 sa ating basahin muna para po tayo mayroon na lang po tayo ating acknowledge mamaya ang mga viewers natin. Kung tingnan natin Acts 19, 18 hanggang 20, maraming manampalataya ang nagtapat na dati silang gumagamit ng salamangka. Sa ibang salin ay anting-anting. Marami sa dating gumagamit ng gayuma. Sa 19 na yun, mabasa natin ang anting. Gayuma at anting-anting. Yung gayuma mga kapatid, yun ang daming nabiktima sa gayuma kahit yung kanta ni Andrew A. na mamanap ka ng pangit at ibigin kang tunay. Hindi yan totoo, ha?
Ginagamitan yun ng gayuma. Ha? Ginagamitan yun ng gayuma. Oh. Gayuma at anting-anting nagdala ng kanilang mga libro at sinunog ang mga iyon sa harap ng madla. Nang samahin nila ang halaga ng mga iyon, nakita nila umabot ng 60,000 piso. Just imagine mga kapatid. Sinunog ng mga apostoles yung kanilang mga anting-anting. At saka panggayuma. Yan mga kapatid, so ang ating armadura bilang mga sundalo ni Kristo, hindi yung mga anting-anting tapos tayo nakumpirmahan. Ang ating armadura, ating sabi ni San Pablo, ayun na bago tayo mag-acknowledge sa mga viewers natin. Ating basahin muna ha. So, sa to say, ang daming mga Katoliko nga mayroon silang back up ha. Ngayon ang tuturin natin mga Katolikong dual sin. Sa to say, ang Diyos lamang galing ang ating lakas. Pero sa iba, mayroon tayong dito na lang tayo diretso sa 13 mga kapatid. Kaya isuot ninyo ang buong kasuotang panlaban na mula sa Diyos upang makalaban kayo paglusog ng kaaway at upang pagkatapos ng labanan ay nakatindig pa rin kayong matibay. Kaya maging handa kayo. Talian ninyo ang iyong baywang ng sinturon ng katotohanan. So hindi yung anting-anting ay itali sa baywang. Yung senturyo ng katotohanan. Takpan ninyo ng kabanalan ang inyong dibdib. Sapatusan ninyo ang inyong paa upang maging lagi kayong handa sa pangangaral ng Ibanghilyo ng pakikipagpapayapa sa Diyos. So, paano po tayo mangangaral kung hindi po natin alam ang ating pananampalataya? Bukod sa mga iyan, ang pananampalataya ang maging panangga ninyo sa mga nangdiringas na palusong itinutudla sa inyo ni Satanas. So, ang pananampalataya pala na ang ating maging panangga. Kung hindi natin alam ang ating pananampalataya, paano kayo, ano po ba ang gamitin niyo para naging panangga? Di ba? Kailangan din ninyo ang helmet ng kaligtasan at ang espada ng Espiritu Santo na siyang salita ng Diyos. So yun ang naila na encourage po lahat ng mga manampalatayang Katoliko na palaging magbasa ng Biblia. Lalong-lalo na tayo pong Katoliko ang may-ari ng Biblia. Lagi kayong manalangin sa patnubay ng Espiritu Santo. Idalangin ninyo ang lahat ng dapat ipanalangin. Matyagan ninyong idalangin ang lahat ng Kristiyanos. Idalangin din niyo ako. So mga kapatid, ang pinaka-sekreto yung pagdasal. So atin mo nang i-acknowledge may konti lang yung mga Jenaline Kalimot Rosal, ating Royal Oka. Yun lang mga kapatid. Pero pag atin na rin binura, ang daming hindi naglabas. Naglabas sa Nibilin, Lapuri, Melia. Maraming salamat. At sa lahat ng taga-subaybay, wala na po tayong tamang oras pagpatuloy sa unang porsyon. Patuloy tayo mamaya. Huwag kayong alis, para po tayo pagtuloy sa ating talakayin mamaya. Ang pagsagot kung mayroong mga yung katanungan dito sa ating cellphone, baka mayroon nang nag-text sa atin ma-acknowledge mamaya, then at saka ating patuloy na talakayin ang patungkol sa reliyong Islam. So maraming salamat once again. Bago tayo, hindi lang po tayo mag-istro, kay patuloy tayo sa ikalawang portion mamaya, tapos station break at ilang mga ads o commercial mga kapatid. So, once again, magandang umaga. Maraming salamat.
Datang Senekria Broadcasting Corporation, DXDD